Sound check. Magandang hapon po muli sa bawat isa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa second service dito sa JCBC. Welcome din ho sa ating mga kasama online. Tayo nagpapasalamat sa kahabagan at biyaya ng Panginoon sa atin na tayo ay mayroong pagpapatuloy ng mga gawain. At kung mayroong mga churches ay may nagsabi sa US daw ay weekly may mga churches na nagsasara ng kanilang mga pintuan sa mga afternoon or evening services nila. Sa biyaya ng Panginoon dito sa JCBC, kahit nung pandemic, liban sa mangilan-ngilang okasyon na ako mismo ang, nung kami na pandemic, ay nagkaroon, pero hindi ho nawawalan ng gawain dito sa church. Pero ang Panginoon sa bagay na yan. And then pagkatapos ng atin hong second service, ngayong hapong ito, around 3:30, ang tapos, around 3:40, ang atin hong prayer meeting. So, kung magagawa nyo hong magstay para ho sa ating sama-samang panalangin, that's very much welcome po. Bago tayo magsimula sa ating gawain ng pagsamba, ilang mga announcements and reminders, and also gusto natin i-welcome ang returning visitor natin kayo ng umaga, ang mag-asawa. Salamat at kasama po namin kayo patuloy. Purihin ang Panginoon. Malaking kagalakan ho sa amin na kayo ay naririto. And meron pa ba? Wala na. So salamat ho sa presensya. Again, let us be reminded, gusto ko lang ipaalala yung ating mga offering envelopes. Hindi natin lagi itong ginagawa, but gusto ko lang ipaalala ho sa atin, ang green envelopes ang ating project offering, at ang pupuntahan ho ngayon nito mula October hanggang yung November nating project offering ay para pantulong ho sa magiging gastos ng ating youth conference. Come November 27, mga kabataan from different churches, ang tansya natin around 100, 120 na mga kabataan ay darating ho dito. This is the second time we will be doing this. At nawa ho ay tayo ho ay maging mabuting host. So, nanyayahan din ho ang mga adults to be in attendance. Bukod sa pangangaral ng salita ng Diyos, it is an opportunity to serve yung mga kapatiran natin mula sa ibang mga churches at magkaroon din ng time ng fellowship. Tatlo ho ang preaching. That's that day. That's a Monday. That's a holiday. Ang tema ho ng gawain is the first and the greatest. And that is none other than the first and greatest command is loving God. Loving God with all your heart, loving God with your affections, loving God with all your mind, loving God with your intellect, yung ating mga kaisipan. And then loving God with all our strength, and then using our talents, our gifts, our abilities for the glory of God. So yun, doon iikot sa tatlong bagay ho na yun ang mga pangangaral, at nawa ho ay pag-pray natin na maging biyaya ho, lalo na sa atin hong mga kabataan. And then gusto ko rin i-promote ang atin hong Sunday school lesson ngayon ay ang 5 solas of the Reformation. And Lord willing, either before or right after ng New Year, pipilitin natin before New Year, ay magtatapos ho ang lesson ho ng 5 solas. And then magkakaroon tayo ng lesson na I believe napapanahon na lesson about LGBT, QIA, plus. At just for us to be biblically grounded and to be aware sa mga arguments, sa mga thinking, at lalo na sa mga madalas yung emotional na yung sumikat sa Facebook nitong karaan, si Easy Castillo yata, yung dating sex bomb dancer, na hindi niya kinondone yung anak niya na lumabas na gay pala, or nagpapanggap na ngayong babae yung kanyang anak na lalaki. Pero sad to say, imbis na purihin, marami ang kinastigo siya. Anong klaseng nanay yan? Hindi mo tinatanggap yung anak mo, and so on and so forth. Nito ko lang din nalaman na si Easy pala ay bahagi ng isang Reformed church. So, napakaganda na merong manampalatayang ina na tumatayo sa katotohanan para sa kanyang anak. So muli, for us, lalo na pag emotional na, and even lalo na kung close sa ating family, ay meron tayong mga biblical grounds na tutungtungan. So pag-pray natin yan, and I hope ang ating mga kapatiran ay magsumikap dumating na nasa oras sa ating Sunday school, sapagkat tayo ang nawawalan kapag tayo ay dumarating ng late. So let those be our announcements and reminders. Pagkatapos ho ng gawain muli, we will have our prayer meeting around 3:40 p.m. Tayo dumako sa personal na paghahanda natin sa pagsamba. Magkaroon tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let us pray.
Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, dakila, banal, makapangyarihan sa lahat, tunay, karapat-dapat kang purihin, sambahin, at pag-alayan ng aming mga sarili bilang haing buhay. Banal at kalugod sa iyong harapan na siyang katampatan naming pagsamba. Salamat, O Diyos, sa dakilang kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa katiyakan na walang makakaagaw sa amin sa iyong mga kamay. At Panginoon, salamat sapagkat as we have did kanina, aming inalala ang ginawa ng aming Panginoong Hesukristo. Na sa kanyang sarili, Panginoon, ay pinasa ng aming mga kasalanan. Sa kanyang katawan, nagbata siya, Panginoon, ng mga pagdurusa at kahirapan. At siya rin ang sumalo ng iyong puot para sa amin. Salamat, O Diyos, sa aming Panginoong Jesus. At tulungan mo nawa kami, Panginoon, sa sandaling ito, na aming sama-sama, na kami nagsasama-sama upang purihin at sambahin ka. Panginoon, tulungan at paalalahanan mo kami na hindi ka malayo, na tanglaw mo ang aming gawain ngayon. Lord, na hindi ka malayo, na naririto ka sangayon sa iyong salita. Kung merong 2 o 3 na natitipon sa iyong pangalan, ikaw, Panginoon, ay naririto. At Lord, nawa masumpungan mo ang puso na may pagmamahal at pagnanasa na sumamba. Lord, wag nawang mangyari na ang aming mga nguso ay malapit, ngunit ang puso namin ay malayo. At nawa, O Diyos, ang lahat ng gagawin namin ngayon ay mauwi ang kapurihan sa iyong pangalan. Pagpalain mo po ang bawat parte ng gawain, lalo na ang pangangaral ng iyong salita, ay gamitin mo, Panginoon, sa ikababanal pa ng iyong mga anak, sa ikaliligtas ng mga wala pa kay Kristo Jesus, sa kaluwalhatian ng pangalan mo. Ama, patawad po sa aming mga pagkakasala. Lord, bigyan mo kami ng lalo pang pagiging sensitibo sa kasalanan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lalo pang pagkamuhi sa kasalanan. Lord, hindi una sa lahat sa kasalanang nakatahan sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lalong pagnanasa na labanan, patayin ng kasalanan. At lahat ng ito, O Diyos, ay mauwi ang kapurihan sa iyong pangalan. Ingatan mo kami, samahan mo kami, O Diyos. At lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Nawitin po natin the Church's One Foundation. The Church's One Foundation is Jesus Christ her Lord. She is His new creation by water and the Word. From heaven He came and sought her to be His only bride. With His own blood He bought her, and for her life He died. Elect from every nation, yet one o'er all the earth. Her charter of salvation, one Lord, one faith, one word. One holy name she blesses, partakes one holy food, and to one hope she presses, with every grace endued. In toil and tribulation, and tumult of her war, she waits the consummation of peace forevermore.
three in one, and mystic sweet communion with those whose rest is won. Oh, happy ones and holy, Lord, give us grace that we, like them, the meek and lowly, on high may dwell with thee. Them, the meek and lowly, on high may dwell with thee. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Magandang hapon po mga kapatid, para po sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Diyos. Atin pong sabay-sabay na basahin mula sa aklat ng mga awit bilang 71, talata 1 hanggang 13. Sabay-sabay po nating basahin, ready, read. Sa iyo, O Panginoon, nanganganlong ako. Huwag nawa akong mapahiya kailanman. Iligtas at sagipin mo ako sa katuwiran mo. Ikiling mo ang iyong pandinig sa akin at iligtas mo ako. Ikaw sa akin ay maging bato ng tahanan na lagi kong paroroonan, sapagkat ikaw ay aking muog at malaking bato. Sa kamay ng masama, o aking Diyos, sagipin mo ako mula sa sunggab ng di matuwid at malupit na tao. Sapagkat ikaw ang aking pag-asa, O Panginoong Diyos, ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. Sa iyo ako sumandal mula sa kapanganakan ko. Ikaw ang kumuha sa akin mula sa tiyan ng aking ina. Ang pagpupuri ko'y magiging laging sa iyo. Sa marami ako'y naging kagila-gilalas, ngunit ikaw ang matibay kong kanlungan. Ang bibig ko'y puno ng pagpupuri sa iyo at ng iyong kaluwalhatian buong araw. Huwag mo akong itakwil sa panahon ng katandaan. Huwag mo akong pabayaan kapag nauubos na ang aking kalakasan. Sapagkat nagsasalita laban sa akin ang aking mga kaaway, silang nagbabantay sa aking buhay ay nagsasanggunian. At nagsasabi, pinabayaan na siya ng Diyos, habulin at hulihin siya, sapagkat walang magliligtas sa Kanya. O Diyos, huwag kang maging malayo sa akin. O Diyos ko, magmadali kang tulungan ako. Ang mga kaaway ng aking kaluluwa naway mapahiya at malipol. Matabunan nawa ng paghamak at kahihiyan ang mga nagnanais na ako'y masaktan. Purihin po ang Panginoon. Mari na po kayo magsiupo. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, My Savior's Love. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not my will but thine. He had no tears for his own lips, but sweet drops of blood for mine.
marvelous, oh how wonderful, and my song shall ever be. Oh how marvelous, oh how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransom in glory His face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of His love for me. Oh how marvelous, oh how wonderful, and my song shall ever be. Oh how marvelous, oh how wonderful is my Savior's love for me. Tayo po'y magsiting lahat para po sa ating pagkakaloob. Purihin ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng basihan sa ating pagkakaloob, atin pong basahin ang 2 Korinto, chapter 9, verse 6 hanggang 8. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin, at ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya nang pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunuan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan, mapagmahal at mabiyayang Diyos, amin kang pinupuri sa hapon na ito, Panginoon. Patuloy kaming nagsasamba sa iyo sa kadakilaan mo, Panginoon. Nagpapasalamat sa kaligtasan na iginawad mo sa amin. Sa kabila ng kami ay lubhang makasalanan, Panginoon, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Kaya purihin ka, O Diyos, maraming salamat sa kaligtasang ito, Panginoon. At patuloy mo nga kaming binibiyayaan sa araw-araw, Panginoon, ni hindi kami nagutom o hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon, O Diyos. Maraming salamat po sa mga oras na kami naghihirap, ngunit naroon ka, Panginoon. Kami nagsasayang, ngunit naroon ka, O Diyos. Maraming salamat po. At ngayon, O Diyos, nang dahil sa iyo, nang dahil sa pagbibigay mo sa amin, hayaan mo kaming mag-alay din naman sa iyo, na ikaw rin naman ang nagbigay sa amin. Nawa ang mga salaping iaalay namin sa harapan mo, O Diyos, ay maging kagamit-gamit sa iglesyang ito, Panginoon. Pagkalooban mo kami, O Diyos, ng pusong hindi madamot, Panginoon. Pusong tunay ngang nagagalak sa pagbibigay sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo kami nakaasa, Panginoon. Sa pagpapatuloy ng aming mga gawain, Panginoon, pagpalain mo, O Diyos. Ang magbibigay ng mensahe, pagpalain mo, Panginoon. Ang makikinig, Panginoon. At nawa, O Diyos, magligtas ka sa hapon na ito, Panginoon. Muli, O Diyos, sa iyo kami lumalapit. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo. Muli po tayong umawit sa Panginoon. Awitin po natin Praise the Lord from Psalm 150.
the starry host. You trace the mountain peaks. You paint the evening sky with wonders. The earth, it is your throne, from desert to the sea. All nature testifies your splendor. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all your depths. From birds east to west, let everything that has breath praise the Lord. You reach into the dust, in love you speak with greed. You promise in your very likeness to know your wondrous works, to tell your mighty deeds, to join the everlasting chorus. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all your depths. From birds east to west, let everything that has breath praise the Lord. Let symphonies resound, let drums and pipes ring out. All heaven hear the sound of worship. Let every nation bring its honors to the King. A roar of harmonies eternal. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights in all your depths. From birds east to west, you distant burning star, all creatures near and far, from sky to sea to shore, sing out forevermore. Let everything that has breath praise the Lord. Magsipo na pong lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. At what wonderful hymns of faith. Amen. At iba kapag alam natin na yung mga parte ng awitin ay hango sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. At nakadisenyo, hindi para basta antigin lamang ang damdamin ng tao, kung hindi para purihin ang pangalan ng Panginoon. Well, may problema ang China. At sang-ayon ho sa ilang mga datos, ang kanilang populasyon ay mabilis na tumatanda. Kung yung naalala, noong 1979, ang gobyerno ng China ay nag-establish ng isang controversial na polisiya, the one-child policy. Well, dahil dito at dala na rin ng pag-improve ng kanilang ekonomiya at pagbuti ng mga welfare conditions, ang life expectancy ng mga Chinese ay tumaas. Mas matagal mamatay ang mga tao. So mas kaunti ang ipinapanganak, mas sumahaba ang buhay, at sang-ayon ho sa mga datos, by 2050, a large population as big as 39%, 39 sa 100, ang higit sa 60 years old.
And alam nyo ho, pag hindi natin masyadong aware sa ekonomiya, yun yung mga bibigyan nila, susustentuhan nila ng mga, ng ano tawag dito? Ng, pensyon. Komisyon ang nasa isip ko. Pensyon. And then, so gastos ng gastos ang gobyerno. And then, yun namang workforce nila, lumiliit. So, noong 2015, inintroduce nila ang two-child policy. And by May 2021, ang gobyerno ng China ay nag-introduce ng three-child policy na nagbibigay na ngayon ng mga insentibo para dagdagan ng mga anak. Pero sad to say, sangayon sa ilang mga datos and even sa ilang mga videos na napanood ko ho, ang mga Chinese ay hindi nagiging interesado. Actually, paunti ng paunti sa kanila ang nag-aasawa. At paunti ng paunti ang nagkakaroon ng pamilya. So, merong matinding problema sa tumatandang populasyon ang China. Well, hindi natin kailangan maging Chinese para magkaroon ng kaalaman na ang pagtanda ay may kaakibat na problema. Yung iba sa inyo, Brother Paul, hindi ako Chinese pero ramdam ko yung pagtanda. At sa pagtanda ng tao, meron tayo iba't ibang mga nararamdaman. Pero mga kapatid, nagaya ng ating sinimulang pag-aralan 2 Sundays ago, na sa ating pagtanda bilang mga mananampalataya, and guess what? Yung mga young people na Kristiyano ngayon, one of these days, mga lolo at lola na rin kayo kung hindi pa babalik si Kristo. At napakaganda kung sa biyaya ng Diyos, kagaya ng pinag-aaralan nating Psalm ito, Psalm 71, the Psalm of the Aged, ang awit ng matandang mananampalataya. At makikita natin dito na kahit nandun na ang edad sa kanya, ay nahadun pa rin ang matindi niyang pananampalataya at pag-asa at pagdepende sa Panginoon lamang. At ang mensahe na ating pinag-aaralan na ito, believers who are mature, both in spirituality and age, can look back and remember God's faithfulness and look forward and be expectant or be expecting in hope towards God. Ang mga mananampalataya na nahandun na yung maturity, yes, nung tumatanda sa kanilang edad, ay maaaring lumingon sa nakaraan kung paano ang Diyos ay naging tapat at pwede silang umasa sa hinaharap. Dahil nahandun yung fear ng iba, paano pag tumanda na, pag maputi na ang buhok ko, makuha mo pa kaya at makikita natin na ang Diyos ay mananatiling tapat. So tayo ho ay lumapit muna sa Panginoon sa panalangin bago natin balikan ang ating pag-aaral sa awit na ito. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat sapagkat hindi lamang Ikaw ang Diyos ng mga kabataan na puno ng lakas, kundi Ikaw rin ang Diyos ng mga nahandun na ang pag-abante sa edad. Sa kabila, Panginoon, ng kahinaan ng pisikal na katawan. O Panginoon, tulungan at paalalahanan mo po. Nawa ang pananampalataya ay lalo pang tumitindi o lumalakas. Nawa, O Diyos, masumpungan mo na ang mga mananampalataya mo sa iglesyang ito at ang iba pang mga lugar ay tumatanda hindi ng paurong, Panginoon, kundi nag-a-advance maging sa pananampalataya sa iyo. Gamitin mo po ang iyong mga katotohanan, paalalahanan, at kung kailangan, O Diyos, itama mo kami, sawayin mo kami sa mga maling paniniwala at gawain. At nawa Ikaw ang patuloy na maluwalhati. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Well, yung pong ating awit ho na binasa, as we have studied last time, ay reviewin lang ho natin ang ilang mga konteksto. Isa ito sa mga awit na walang superscription. At wala tayong ideya actually kung sino ang sumulat nito. Pero marami ang nagsasabi na higit sa malamang ito daw ay awit na sinulat ni Haring David sapagkat ang ilang mga salita at estilo ay kahawig ng mga sulat na awit ni Haring David. At lalo na sa unang 3 talata ay almost halos Xerox copy. Yung Psalm 71 verses 1 to 3 ay halos Xerox copy ng Psalm 31 verses 1 to 3 na sinulat ni Haring David. Well, what we can notice from this psalm as we have studied last time there are places sa awit ho na ito na makikita natin na galing sa iba't ibang mga awit. May mga katotohanan na kinuha mula sa iba't ibang mga awit
na tila baga ang may akda ng awit na ito ay kapag tinitignan niya ang kanyang kalagayan, kapag kanyang nire-review ang kanyang pinagdadaanan, ay lumalabas sa kanyang bibig at lumalabas sa kanyang kaisipan ay ang mga salita ng Diyos. And one of the good points na atin hong binigyan pansin noong nakaraan, napakaganda kapag tayo bilang mga mananampalataya is so saturated with the Word of God, parang ang espongha, parang sponge. Kapag yung sponge na yun ay binabad mo sa Coke, kapag piniga mo yung sponge, anong lalabas? Coke. At napakaganda kung tayo bilang mga mananampalataya ay babad sa salita ng Diyos, anuman ang ating sitwasyon, kapag tayo ay piniga, lalabas ang salita ng Panginoon. At narito ang mga awit na ito, mananampalataya na advance na sa kanyang edad, pero nung siya'y napunta sa sitwasyon na napipiga siya, lumalabas ang mga katotohanan ng Panginoon, lumalabas ang mga salita ng Diyos mula sa kanya. And lastly, as we have studied again last time, Psalm 71 verse 9, tingnan lang ho natin, sabi niya, cast me not off in the time of old age. And then sa verse number 18, ang sabi ulit, inulit niya ito, now also when I am old and gray-headed, O God, forsake me not. So dito natin makikita ang katotohanan ng author ng awit na ito ay aware sa pag-advance niya ng kanyang edad. Advancing na siya sa age, namumuti na o nagiging gray na ang kanyang mga buhok, ang kanyang lakas ay pahinana. Ang sabi niya again sa verse 9, forsake me not when my strength faileth. Yung muscle na binild up mo sa gym ngayon ay lumiliit na. Yung balat na iningatan ngayon ay kumukulubot na. Yung buhok na dati paminsan-minsan lang kinukulayan ngayon, hindi naman siguro nagkukulay araw-araw. Pero nagiging gray na. So siya ay tumatanda na and he recognized, hindi siya in denial sa katotohanan na tumatanda na. Pero habang umuusad ang kanyang edad sa biyaya ng Diyos, umuusad din yung kanyang pananampalataya. At nawa, ito ay mangyari sa bawat isa sa atin. Huwag nawang mangyari dahil merong danger na paghabang tumatanda na, well, yung pananampalataya, okay, habang malakas ka, pero pag matanda ka na, laylo na, laylo ba? Laylo. Makikita ho natin dito na hindi ho ganun. Number 1, tinignan natin last time, a declaration of trusting God. Nahandun yung kanyang pagde-declare ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. We looked at verses 1 to 4. Verse 1, ang sabi niya, in thee, that is, in the Lord, in thee, O Lord, do I put my trust. Sa kanyang pagtanda, ang kanyang tiwala ay wala sa insurance, wala sa bangko, at wala sa pera na naipon. Ang kanyang tiwala ay nasa Diyos. Kaya nahandun ang kanyang, pasabi, let me never be put to confusion. Nahandun ang kanyang kumpiyansa sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga tumitiwala sa Panginoon ay hindi mapapahiya. Sapagkat kung tayo ay tunay na dumedepende sa Diyos, tunay na kumakapit sa mga pangako ng Diyos, hindi pwedeng mapapako ang kanyang mga pangako. Ang sabi sa verse 2, deliver me in thy righteousness and cause me to escape. Incline thine ear unto me and save me. Nahandun ang pag-ihingi niya ng deliverance. It's nothing short of saying, Lord, save me. Iligtas mo ako. At dito particularly, He's not asking for spiritual deliverance. Hindi siya humihingi ng spiritual na kaligtasan, kundi humihingi siya most probably ng physical or nahandun na rin yung emosyonal na pagliligtas ng Panginoon. So muli, kung sakali man na ito ang may akda nito ay si Haring David, hindi siya nakatingin sa kanyang mga mighty men of valor. Hindi siya nakatingin sa kanyang grand army. Siya ay umaasa sa Diyos na magliligtas sa kanya. At hindi lamang siya basta umaasa sa Diyos, narito ang magandang katotohanan na itong kanyang pananampalataya sa Diyos ay umuunlad. Kumpara sa halaman, ito ay lumalago. Ang sabi sa verse 14, talon lang tayo ng kaunti. Sa verse 14, ang sabi, but I will hope continually and will yet praise thee more and more. Ako'y patuloy na aasa sa iyo, ako'y patuloy na magpupuri sa iyo, and hindi lang basta patuloy, kung hindi more and more. Higit pa at higit pa. His hope and praise towards God continues to increase. It continues
to advance. At hindi lamang ang Diyos ang kanyang tagapagligtas, ang Diyos din ang kanyang tanggulan. Ang Diyos din ang kanyang taguan. Sa verse 3, ang sabi, "Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort." Ikaw ang aking maging kublihan, na kung saan ako ay paulit-ulit na maaaring bumalik. At napakaganda. Nasa naging halimbawa natin last time, I don't know kung naaalala niyo ho, nung kayo tayo naglalaro nung tayo mga bata ng taguan at merong lugar na hindi ka makita ng mga kalaro mo, guess what? Next round, saan ka pupunta? Doon ulit. Dahil nasubukan mo na. At ganun din, ang Panginoon ay nasubukan niya. At ang sabi, "Whereunto I may continually resort. Thou hast given commandment to save me, for thou art my rock and my fortress." Ikaw ang aking tanggulan. Ikaw ang aking kuta. Kumbaga, ang picture nito ay parang isang lungsod na inaatake. At yun yung fortress, yun yung pinakakublihan upang huwag magapi ng kaaway. Muli, bilang isang nasa advance na kanyang age, hindi siya tumutungtong sa kanyang edad. Anong ibig sabihin? Mayroong mga tao na minsan, ang kanilang tinutungtungan nila ay dahil matanda sila. Wag mo akong matanda ako. Yes, merong dalang experience ang pagiging matanda, pero itong mananampalataya na ito ay hindi tumungtong dahil lang basta matanda siya. Hindi lang dahil sa tindi ng experience la. Hindi lang sa tindi ng maaaring, again, if this is David, ng kapangyarihan at kayamanan at army na meron siya, kung hindi siya ay nakatiwala sa Panginoon. So number 2, nakita natin a recollection of trusting God in an early age. Dahil doon yung kanyang pag-recall, pag-alala niya, pag-reminiscence ng mga nakaraan. Inaalala niya yung mga nakaraan. At ang sabi niya sa verse 5, "For thou art my hope." Lord, ikaw ang aking pag-asa. O Lord God, thou art my trust. And what a wonderful statement. From my youth. Lord, sa iyo ang tiwala ko. Lord, sa iyo ko nakaasa mula pa nung aking kabataan. Mga young people na naririto, purihin ng Diyos kung maaga kayong niligtas ng Panginoon. Purihin ng Panginoon kung maaga tayo na iniligtas ng Diyos at hindi na tayo hinayaan na makaranas ng mga bagay na nakakadiri na maranasan. Doon siya ay nakakilala sa Panginoon at natutunan niyang tumiwala sa Diyos. And let me encourage young people at an early age, huwag niyo isipin na, yung pagiging seryoso sa pananampalataya, saka na yan, pag matanda na, no! Maganda na habang kabataan pa ay matuto ng magtiwala sa Diyos. I'm reminded sa sinabi ni Haring Solomon, "Remember now thy Creator in the days of thy youth." Ngayon pa lamang alalahanin mo na ang Diyos. Ngayon pa lamang maging seryoso ka na sa Panginoon. Huwag mong isipin ng seryosohan sa pananampalataya ay pag ikaw ay 30, 40 anyos na. Kung loobin ng Diyos, magbangon siya ng Charles Spurgeon ng Santa Maria. Na age 17 or 18, malulunod ka na sa lalim ng teolohiya na lumalabas sa bibig nitong kaba 18, as early as 18 years old. May nabasa yung introduction sa Knowing God na sinulat ni J.I. Packer. Yung ginamit niya doon sa introduction doon ay yung sinabi ni Spurgeon, I believe ko hindi 17, 18 years old siya, na napakalalim. Isang kabataan na binigyan ng Diyos ng grabing talino, grabing kakayahan. At ginamit niya para sa Panginoon. Lord willing, sa mga kabataan natin, ay magbangon ng Diyos ng ganun. From my youth. Verse 6, "By thee have I been holden up from the womb. Thou art he that took me out of my mother's bowels. My praise shall be continually of thee." And if you remember, we gave a little bit of context nung panahon, noon, lalo na nung unang panahon, napakataas ng mortality ng mga bata. 27% ang hindi umaabot ng 1-year-old at yung iba hindi umaabot ng hanggang sa at least 50% ang hindi umaabot ng hanggang 5 years old. Kaya muli, nung just 200 years ago, makakabasa kayo ng mga pamilya, 17 ang naging anak, 4 lang ang natira. 12 ang naging anak, 3 lang ang natira. Maraming mga mananampalataya, read the records of missionaries and pastors. Merong mga ganon. Bakit?
ang taas ng mortality rate ng mga bata. Well, sa panahon natin ngayon, sa biyaya ng Diyos, nag-advance na ang medisina. Pero hindi pa rin nagbabago, ang nagtumatangan sa bata ay hindi ang medisina, ang tumatangan sa bata ay ang Panginoon. That's why nahandun na lang din yung appreciation ng matandang mananampalataya. He went back all the way. Hindi nung 1-year-old siya. All the way nung nasa loob siya ng sinapupunan ng kanyang ina. Na kinikilala niya na ang Diyos ang humawak sa kanya. Kinikilala niya na doon mismo sa sinapupunan ng kanyang ina, ang Diyos ang naglabas sa kanya. Ang aming dalawang anak ay nilabas ng OB dahil sa cesarean ng aking asawa. Pero what a wonderful truth na doon sa sinapupunan ang Diyos ang nag-ingat na ang Diyos din ang naglabas sa kanila. So muli, napakaganda na isang magandang balikan. Pag birthday natin, alalahanin natin, pinanganak ako sa araw na ito, nilabas ako ng Diyos. Iningatan ako ng Panginoon. At kinikilala niya na nahandun mula pa noon ay nahandun ang pag-iingat ng Panginoon. Ano ang resulta? My praise shall be continually of thee. Magpapatuloy ang aking pagpuri sa iyo. Verse 7, I am as a wonder unto many, but thou art my strong refuge. Now, merong dalawang interpretation. Yung word na wonder dyan, it can be interpreted as isang kamanghamanghang bagay in a sense na very weird. Ibig sabihin, negatibo. Pero pwede naman tingnan ito, and I believe mas tamang tingnan ito as a wonder na ang ibig sabihin is a spectacle, a sign, a miracle, a display of power. And muli nga, kung ito'y si Haring David, nung kabataan ni Haring David, nakita na ang spectacle, display ng miraculous na pag-iingat ng Diyos. Ginapi niya ang oso, ang leon. Ginapi niya si Goliath. Nahandoon ang display ng kapangyarihan ng Panginoon. Pero ang sabi niya, but thou art my strong refuge. Hindi itong muscle na ito. Hindi itong talino na ito. Hindi itong wallet na ito. Ang Diyos ang aking kublihan. Let my mouth, verse 8, let my mouth be filled with thy praise and with thy honor all the day long. Muli, isa ito sa, meron tayong kapatid, banggit niya ito na naging striking sa kanya all the day long. At kung di tayo mag-iingat, all the day long, reklamo. All the day long, negatibo. All the day long, ay kung ano-anong mga bagay. Pero narito, let my mouth be filled with thy praise. Karapat dapat lamang siyang purihin. Karapat dapat lamang siyang itaas. Karapat dapat lamang siyang papurihan all the day long. And then finally, verse number 9, we have that first na evidence na itong taong ito ay matanda na. Cast me not off in the time of old age. Lord, wag mo kong isang tabi. Lord, actually yung word na cast off ay para bang wag mo ko itapon palayo. Lord, wag mo ko itapon. Pag matanda na ako. And sad to say, kapag kayo ay nanood ng ilang mga documentaries, lalo na sa mga western countries, grabe, now, hindi limitado doon, meron na rin dito. Pero yung mga matatanda na inaambando na. Dahil matanda na sila, quote and unquote, wala na daw silang pakinabang, iiwan na lang sila sa home for the aged. Yung iba, inililigaw yung kanilang sariling matanda. At ang sabi nitong mga awit na ito, cast me not off in the time of old age. Now, at first reading, it may sound strange. Bakit? May chance ba? May chance ba na pag tayo matanda na, tayo ay isasantabi o itatapon na ng Panginoon? Wala nang gamit? Well, actually, no. Sapagkat ang Diyos, ang salita ng Diyos ay malinaw, ang Diyos ay nagbibigay pahalaga, maging sa mga nasa advance na sa kanilang edad. Again, as we have viewed sa Leviticus 19, verse number 32, ang sabi, thou shalt raise up before thy hoary head. Again, hoary head is gray head, and honor the face of the old man, and fear the Lord thy God, for I am the Lord. Again, nahandun yung paalala ng Diyos sa matatanda, hindi sila dapat baliwalain, nahandun yung pag-o-honor sa matatanda. So, hindi ibig sabihin na ang Diyos ay may tsansa na pag ikaw ay matanda na, bye-bye. Hindi nakikita ng Diyos ang matatanda bilang unnecessary baggage, nor should we. Anong punto nitong statement na ito? Cast me not off in the time of old age.
nahandoon, forsake me not when my strength faileth. Ang pinapakita nito, ang focus nito ay nasa Diyos. At ang statement na ito is a statement of desperation and an utter recognition of one's need for God. Alam niya, lalo na, kung nung kabataan siya na puno siya ng lakas, kailangan niya ang Diyos ang kublihan niya, lalo pa ngayong matanda na siya. Mas lalo niyang kailangan ang Panginoon. Hindi lamang sa kanyang mga pisikal at material na pangangailangan, much more maging sa kanyang pananampalataya at patuloy na pagkapit sa pananampalataya sa Panginoon. Muli, kinikilala niya na hiwalay sa Diyos ay walang kabuluhan. So nakita niya na lalo niyang kailangan ang Panginoon maging sa kanyang pagtanda. At nagbigay ng reason ang psalmist. Bakit? Sa kanyang pagtanda, hindi nawala ang kanyang mga kaaway. Sabi niya sa verse 10, "For mine enemies speak against me." Matanda na siya, at meron pa rin mga laban sa kanya. "My enemies speak against me." By the way, huwag niyo isipin to na, well, basta lahat ng kaaway ko. Kung naalala niyo ho, ang sabi sa verse 2, kung di nagkakamali, ang sabi sa verse 2, "Deliver me in thy righteousness." Panginoon, iligtas mo ko sa iyong katwiran. That means, he appealed to God's just judgment. Ibig sabihin, Lord, humusga ka. Sino ang ililigtas mo? Ako o sila? Sangayon sa iyong katwiran. So itong matandang mananampalataya to, alam niya na siya ang nasa katwiran. Alam niya na siya ay namumuhay sangayon sa kalooban ng Panginoon. So pagdating sa verse 10, "For mine enemies, therefore these enemies are those who are outside the will of God." Ito yung mga kontra sa kalooban ng Diyos. Ito yung mga hiwalay sa Panginoon. At therefore, kalaban o laban sa Kanya. Ito yung mga nagpaplano ng masama. Ito yung mga gustong gumawa ng masama. "Mine enemies speak against me, and they that lay wait for my soul taketh counsel together." Nakita yung picture na they lay wait. Walang iniwan yan sa leon. Nakakita na ba kayo ng video ng leon? I hope hindi personal. Kundi ng video ng leon na naghihintay at nagtatago, nagdumadapa doon sa kakapalan ng damo at naghihintay na dumaan yung kanyang lalapain. Yun yung larawan. Hinahunting siya sa madaling salita. Well, ang sabi niya, "For mine enemies speak against me." Ano yung sinasabi nitong mga tao na ito? Well, pwede natin puntahan sa verse 11. Psalm 71 verse 11, saying, "God hath forsaken him." Ang sinasabi nitong mga kaaway, iniwanan na siya ng Diyos. Pinabayaan na siya ng Panginoon. Muli, we don't have enough background or context paano nila nasabi yun? Meron, higit sa malamang, meron silang napansin, meron silang nakita, maybe may quote and unquote negatibong nangyari at ang kanilang reaksyon, pinabayaan na siya ng Diyos. Iniwanan na siya ng Panginoon. In the text, maaaring, ang pwede nating sabihin, naging obvious ang paghihina niya. Again, verse 9, "My strength faileth." Maaaring hindi na siya ganun kalakas. Maaaring hindi na siya ganun kaliksi. Maaaring hindi na siya ganun katindi. At ito ay tinignan nila bilang senyales na itong mananampalataya na ito ay pinabayaan na ng Diyos. Now, bigyan ko lang ho ng babala ang marami sa atin sapagkat pwede tayong mahulog sa ganung kalagayan. Na tila baga, pag meron tayong nakikita na tila baga negatibong nangyayari sa buhay ng iba, ay napakabilis nating humusga, iniwanan na siya ng Diyos. Pinabayaan na siya ng Panginoon. Kaya naging pag-aaral natin minsan, at most ang pwede nating sabihin, baka, mukhang, dahil liban na lang kung meron tayong malinaw at revelasyon mula sa Diyos, kaya nating sabihin. So muli, nandito,
At nabagandang halimbawa nga ay maging si Apostol Pablo. Naalala niyo si Apostol Pablo sa 2 Corinthians, nagkaroon siya ng thorn in the flesh. Whatever that thorn in the flesh is, that's something not good. Hindi maganda, hindi masarap, mahirap, mabigat. At hindi lang yun, nakulong pa. Sabi nga nung isang mangangaral, si Pablo daw pag pumupunta sa lugar, hindi kamusta ang hotel dito, kamusta ang kulungan dito. Dahil mas madalas siya sa kulungan. So muli mga kapatid, pag tingnan natin ang buhay ni Apostol Pablo at nandun siya sa kulungan, baka sabihin na, iniwanan na siya ng Panginoon. So maaari, ito ang kalagayan nitong tumatanda na mananampalataya nito, na merong nakita yung mga tao, ang kaaway niya sa paligid, na merong maaaring negatibo sa kanyang nangyari, ang kanilang konklusyon, God hath forsaken him. Iniwanan na siya ng Diyos. So ang mga aawit na ito, ang mananampalataya na ito ay patuloy na humihingi sa Panginoon. Ang sabi niya, cast me not off. Huwag mo kong itakwil, huwag mo kong itapon, O Panginoon. Bakit? Ang sabi niya muli sa verse 10, they lay wait for my soul and take counsel together. Sila ay parang mga naghahunting nila ang aking kaluluwa. Now, yung kaluluwa dyan, most probably pertaining to life. Hinahunting nila yung buhay ko. Gusto nila akong patayin. Now, sa verse 11, anong sinasabi nila? Ano yung pinagmimitingan nila? They take counsel together. Sa verse 11, nasabi, saying, God hath forsaken him. Ano yung meeting nila? Persecute and take him. Persecute and take him. That word persecute is to go after him, to hunt him down, to take him. At ang layunin nila, pag kinuha siya, ay hindi para pamperin siya. Ang layunin nila ay wasakin siya. Bakit daw? For there is none to deliver. Why? Because they have concluded God has forsaken him. They know that it is futile to act against this believer if God is there. Isang magandang katotohanan na maaari nating basahin dito. There is none to deliver him. Why? Because God has forsaken him. At sila ay nag-aatubili na gumawa ng masama laban sa mga mananampalataya na ito dahil akala nila siya'y piniwan na ng Panginoon. Pero alam natin mga kapatid, sa mga totoong mananampalataya, as God had said sa Hebrews chapter 13 verse 5, He will never leave us nor forsake us. Hindi iniiwan ng Diyos ang kanyang mga tao. Hindi iniiwan ng Diyos ang kanyang mga mananampalataya. Yes, even in the darkest of times, alam natin na ang Panginoon ay hindi lumalayo sa atin. Kung naalala niyo ho, yung mga dati-dating pag-aaral, kahit sa mga panahon na masakit, mabigat, at umiiyak ka, madilim, at maaaring yun mismo ang presensya ng Diyos na gumagawa sa buhay mo. Ano ang tugon nitong mga awit na ito? Verse 12, O God, be not far from me. O my God, make haste for my help. Panginoon, huwag kang lumayo sa akin. Panginoon, bilisan mo. Bilisan mo. Nauna, maaari tayong magkamot ng ulo at sabihin, hindi niya ba alam that God is omniscient or omnipresent? I mean, God, be not far from me. Huwag kang maging malayo sa akin. Di ba niya alam na ang Diyos is omnipresent? He is never far. Make haste. Magmadali ka, O Diyos. Di ba niya alam na ang Diyos ay laging naririyan at ang Diyos ay laging perfect sa kanyang kapanahunan? Now, I don't think na ang mga awit na ito is striving for theological accuracy pagdating sa kanyang statement. Kundi much more, ang psalmist na ito ay nagsasalita from his human experience, sa kanyang nararanasan, na nandiyan na ang makakaaway, nakapaligid sa kanya, at alam niya na hiwalay sa tulong ng Diyos, siya ay mapapahamak. At sa kanyang kagiging mahina, siya ay tumatawag sa Panginoon, Panginoon, huwag kang maging malayo
kundi ikaw ay maging malapit. Panginoon, huwag kang magtagal. Kailangan kong mabilis ang iyong tulong. At again, isa sa mga dahilan kung bakit ang Book of Psalm ay paborito ng marami sapagkat ito'y nag-e-express ng mga true human experiences. Hindi ito, hindi, walang ganyan. Omnipresent si Lord. Alam nating omnipresent ang Panginoon. Pero may mga times na hindi yun ang nararamdaman natin. May mga times, alam natin na bawat panalangin natin, dinig ng Panginoon. Alam natin hindi siya natutulog. Alam natin na hindi bingi ang Diyos. But there are times na parang bakal ang langit at sinusubukan mong manalangin. Kaya merong mga awit, may mga panalangin sa Book of Psalms, Lord, ikiling mo ang iyong pandinig. Lord, pakinggan mo ko. May mga panalangin sa Book of Psalms, Lord, hanggang kailan? So ito'y punong-puno ng human emotion and experiences ng mga mananampalataya. Halimbawa, sa Psalm 13 verse 1, ito ay awit ni David. Sabi, How long wilt thou forget me, O Lord? Forever? How long wilt thou hide thy face from me? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long shall mine enemy be exalted over me? Ganong katagal? Ganong katagal? Sabi diyan, how long wilt thou May amnesia ba si Lord? May chance bang makalimutan ka ng Diyos na hindi niya na alam kung anong nangyayari sa'yo? Ay, teka, sorry. Oo nga pala. Purihin ng Panginoon, hindi siya katulad natin. Ganong karaming beses tayong nakalimot. Nakalimutan mo yung yung nilagang itlog, naging barbecue yung itlog. Nakalimutan mo eh. Salamat sa Panginoon, hindi siya. Alam natin hindi nakakalimot ang Diyos. But again, in the experience ng tao at sa ating karanasan ng mga bagay na ito. Pero itong napakaganda. Yes, hindi exempted ang mga Kristiyano mula sa mga napakahirap na mga karanasan at maaari tayong malagay sa mga sitwasyon na kagaya nga ng ilang mga napag-aralan na natin na sinasabi ng mga awit, Lord, malapit na ako sa hukay. Lord, nagsuswimming na ako sa luha ko. Lord, nanunuyo na yung mga buto ko. Pero napakaganda sa Book of Psalms. Yes, nahandoon ang expression ng lalim ng kalagayan ng mananampalataya. But at the same time, andun yung expression ng tiwala at pag-asa sa Panginoon. Going back sa Psalm 13, verse 1 and 2, nakita natin yung tanong, Lord, how long? How long? How long? Pagdating sa verse 5, but I have trusted in thy mercy. My heart shall rejoice in thy salvation. I will sing unto the Lord because he hath dealt bountifully with me. So yes, mararanasan natin. Baka one of these days, akala natin nasa hukay na tayo. Akala natin, sabi nga ng mga expressions, gumuho na ang mundo. There will be those days. Pero nawa bilang mga mananampalataya, huwag nating tatapusin doon. Kundinahan doon ang patuloy na pag-asa at pagtingin sa Panginoon. Be not far from me, O my God. Make haste for my help. Now, nagbigay siya ng request patungkol sa kanyang mga kaaway sa verse 13. At dito tayo matatapos ngayong hapon. Verse 13. Let them, sino yung them? Yung enemies. Yung mga nagmi-meeting patungkol sa kanya. Yung mga nagsabing iniwanan na siya ng Panginoon. Let them be confounded and confused. Let them be confounded and consumed that are adversaries to my soul. Let them be covered with reproach and dishonor that seek my hurt. That word compounded meaning put to shame. Hayaan mo sila, Panginoon, na mapahiya. Sila na nagnanasa na wasakin ako, sila na nagnanasa na ipabagsakin ako, Lord, ipahiya mo sila. Yung plano nila na yon, ipahiya mo. Hindi lamang yon, let them be consumed. Ibig sabihin ng word na consume is to be put to an end. Let it be stopped. Matigil, mahinto.
It may be na ang Diyos ay kikilos upang sila ay to stop them dead in their tracks, or it may be sila hihinto sapagkat pinuksa sila ng Panginoon. Hindi lamang yun, ang sabi diyan, that are adversaries to my soul, let them be covered with reproach. Again, that word reproach and dishonor is almost synonyms. Pero ang pagkakaiba, yung reproach, let them be covered with reproach. Yung reproach ay panghihiya, and then yung dishonor ay yung kalagayan na kahiya-hiya. So medyo magkaiba lang ng nuance, pero almost synonyms ang dalawang bagay ho na ito. Now, gusto ko lang hong ipaliwanag. The psalmist is asking God and not doing this himself. Nakita ho natin? Ang mga awit, ang mananampalataya na ito ay hinihiling niya sa Diyos, let them be confounded. Go, Lord, God, let them be confounded. Hayaan mo silang mapahiya. Ito'y panalangin. Pagpapatuloy ng kanyang panalangin sa Diyos. Hindi niya, ako bahala, ipapahiya ko sila. Hindi siya ang gagawa, kung hindi hinihiling niya na ang Diyos ang gumawa. Again, we are reminded sa Romans chapter 12 verse 19. Dearly beloved, ang hirap nitong verse na ito. Avenge not yourselves. Hindi to suggestion, hindi rin to advice. Ito yung utos ng ating hari. Huwag kang gaganti. Avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. Magbigay ka ng puwang sa puot. Kaninong puot? Hindi puot mo, kundi puot ng Diyos. Mga kapatid, pwede bang hindi ito madali, pero maaari tayong magpahinga sa katotohanan na hindi baliwala sa ating Ama pag merong gumagawa ng masama sa kanyang mga anak. Hindi baliwala. At kung meron mang gumawa ng masama sa kanyang mga anak, ang sabi ng ating Ama, o anak, akong bahala. Bigyan mo ng puwang ang puot ng Diyos, sapagkat nasusulat, it is written, vengeance is fine. No, vengeance is mine. Sa akin ang paghihiganti. I will repay, saith the Lord. Bakit mahirap? Sapagkat gusto natin tayo ang magbalik. At pag binalik natin, gusto natin may tubo. Naapakan ka, gusto mo putulin yung paa. Nabasag yung salamin ng bahay mo, gusto mo sunugin yung bahay nila. Mga kapatid, narito, this is the same thing na ginagawa nitong mga awit na ito. Lord, ikaw ang bahala. Alam mo kung anong ginagawa nila. And then number 2, the psalmist is only asking God to give them what they desire for Him. Ano yung desire nitong mga taong ito? Ano yung pinagmimitingan nila? Gusto nilang puksain ng mananampalataya. Parang hinahunting nila yung buhay. Gusto nilang paipahiya, gusto nilang ilugmok, gusto nilang ibagsak ang mananampalataya na ito. At ang sabi ng mananampalataya, Lord, yun ang gawin mo sa kanila. Huwag mong hayaang mag-prosper yung kanilang plano at yung plano nilang pagpuksa sa akin, Lord, yun ang gawin mo sa kanila. Gusto nilang ipahiya siya, gusto nilang tapusin siya, gusto nilang siya ay ilugmok. Pero ang sabi ng mga awit, Lord, ikaw ang gumawa nito sa kanila. Now, maaaring meron nagtatanong, Brother Paul, parang kakaiba yata sa bagong tipan. Kasi sa bagong tipan, ang sabi sa Romans 12 verse 20, therefore if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, Romans 12:20, give him drink. For in doing so, thou shalt heap coals of fire on his head. Pag gutom ang kaaway mo, pakainin mo.
Huwag mo lalagyan ng lason. Pag nauuhaw, painumin mo. At ang sabi palalo ng ating Panginoong Yesus sa Matthew 5 verse 44, "But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you." Parang palang hirap niyan. Yes! Kaya nga magpapahinga tayo sa ating Ama. Doon tayo magpapahinga. At ang sabi sa verse 45 ng Matthew chapter 5, that ye, again, bless them that curse you, do good to them that hate you, pray for them which despitefully use you and persecute you. Verse 45, that, anong magiging resulta no? That ye may be the children of your Father which is in heaven. Hindi ito paraan para ka maging anak ng Diyos, kung hindi ikaw ay magiging mabuting refleksyon ng ating Ama sa langit. Bakit? Dahil yung ating Ama sa langit ay pinasisikat yung kanyang araw. He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. Ang ating Ama sa langit ay hindi lang gumagawa ng mabuti sa mabuti. Bakit? Kung ganun, walang makakatanggap ng mabuti. Kung ang ating Ama sa langit ay gumagawa ng mabuti maging sa mga rebelde laban sa Kanya, ang trabaho natin ay ito. Ang trabaho natin ay isalamin ang katangian ng ating Diyos. But Paul, paano yung injustice? Paano yung ginawa nilang mali? Sasandal tayo at aasa tayo sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na, heto na, gawan niyo ako ng mali. Hindi yun ang pinopropose ko. Okay? We are called to be wise as serpents and harmless as a dove. At hindi wise yung, sagasaan niyo ko. Hindi. Pero kung dumating ang panahon na mayroong gumawa ng mali sa atin, ang sabi ng salita ng Diyos, anak, ako ang bahala. And by the way, hindi ito exclusive sa New Testament. Ito'y galing sa Old Testament. Sa Exodus 23 verse 4, ang sabi, "If thou meet thine enemy's ox or his ass going astray, thou shalt surely bring it back to him." Halimbawa, naglalakad ka galing sa bukid, nakasalubong mo, baka to nung may utang sa akin Hindi mo hahayaan lang, babuti nga sa kanya na wala yung baka niya. Hindi. Ang utos ng Diyos, kunin mo, at ibalik mo sa kanya. Bakit? "If thou see the ass of him that hated thee lying under his burden," halimbawa, yung kabayo o yung asno, bigat na bigat, as in, yung sobrang overburdened, lagpak na, mamamatay sa pressure, yung hayop. Ang sabi ng salita ng Panginoon, "And wouldst forbear to help him, thou shalt surely help with him." Tulungan mo. Huwag mo, mabuti nga. Proverbs 25 verse 20, "If thine enemy be hungry, give him bread to eat, and if he be thirsty, give him water to drink, for thou shalt heap coals of fire upon his head, and the Lord shall reward thee." At mga kapatid, sigurado mas matindi pa yung gantimpala ng Diyos. Mas matinding kagalakan ang darating pag ating ginawa yung kalooban ng Diyos, sapagkat nandun yung gantimpala ng Diyos, kaysa dun sa kala natin na magiging kagalakan natin kapag naiganti natin yung ating sarili. So when we are wronged, ano ang ating kailangan gawin? Ang sabi ng salita ng Diyos, verse 17 ng Romans chapter 12, "When we are wronged, recompense to no man evil for evil." Huwag kang magsauli ng masama sa gumawa sa iyo ng masama. "Provide things honest in the sight of all men." Ikaw, dinaya mo ko, yung bigas na binenta mo sa akin, binawasan mo, eto rin ang sayo, yung bayad ko. Again, we do not do wrong. Ang kasalanan ng iba ay hindi lisensya para gumawa tayo ng kasalanan sa kanila. At there are times na napakabigat. Paano kung sa mag-asawa, nangaliwa yung isa? Brother Paul, siya yung nangunang nangaliwa di quits lang. Lisensya? Yung kasalanan ng isa, lisensya para
As if okay lang sa harapan ng Diyos kapag ginawa natin? Ang sabi sa atin ng Panginoon, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Hanggat maaari, ang effort, ang lakas mo ay uubusin mo to promote peace. Sad to say, yung iba, inuubos yung lakas to promote strife. Nangungunang gumawa ng gulo. Our effort should be to make peace, to be peacemakers. Brother Paul, paano pag hindi na kaya, hindi na posible? Ang sabi ng isang pastor, and I believe may wisdom, umalis ka. Hindi na possible na maging peaceful Kaysa magkasala ka, alis. Maybe for a period of time. Note, there are times that we seek to obey this, but the other party's effort is the opposite. It is to bring harm. May mga pagkakataon na sinusubukan natin gawin ito, ayaw natin silang gawan ng masama, ginagawa natin sila ng mabuti, pero Brother Paul, tuloy-tuloy pa rin sila ng paggawa ng masama. Ang sabi na sa atin ng Panginoon, dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. For this written, vengeance is mine, saith the Lord. I will repay, saith the Lord. So ito yung ginawa actually ng psalmist. Kung babalik tayo sa Psalm 71, Lord, Ikaw, hindi ako. Lord, let them be confounded and consumed, that adversaries to my soul. Let them be covered with reproach and dishonor that seek my hurt. So this statement is giving place to God's wrath sa mga nagpaplano at gumagawa ng masama laban sa kanyang mga anak. Hinihiling niya lang, Lord, gawin mo yung sinabi mo na ikaw ang gaganti para sa iyong mga anak. At anuman ang ating kalagayan, matanda man o bata, ay makakaasa tayo sa Diyos na siya ang matuwid na hukom at hindi baliwala sa Kanya ang mga gumagawa ng kasamaan sa Kanyang mga anak. Magpapahinga tayo sa katotohanan na ang Diyos ay matuwid. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tulungan mo kami sapagkat kami mahina. O Lord, napakaraming pagkakataon na gusto naming kami ang gumanti. Napakaraming pagkakataon na gusto namin na kami ang gumawa. O tulungan mo kaming magpahinga sa iyo. Tulungan mo kaming tumingin sa iyo. Lord, kagaya ng mga awit na ito, maging sa kanyang katandaan, na natili siyang nakaasa sa iyo. O tulungan mo kami, O Diyos. Ngayon man sa aming kabataan, at dumating man, O Diyos, sa amin ang pagtanda, masumpungan mo nawa kami na patuloy na dumidepende sa iyo, umaasa sa iyo, bumabalik-balik sa iyo na aming kanlungan. Sapagkat nasubukan ka na namin at nalalaman namin na patuloy kang magiging tapat sa iyong mga pangako, sa iyong mga mananampalataya. Salamat po sa mga katotohanan na ito. Patuloy mo itong gamitin sa amin upang kami ay hubugin, upang kami ay banalin. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. At tayo po'y mawit sa Panginoon. Awitin pa natin, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that
Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live for Thee alone. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating kasama online. Again, I would like to admonish and encourage us, mga kapatid. Balikan natin ang mga salita ng Diyos na ito. Pagbulay-bulayan natin ang mga katotohanan ng Panginoon. Agad ito ay magkaroon ng epekto sa ating mga puso at buhay sa buong linggong ito na ating kaharap. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang biyaya ng ating Ama, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maging instrumento ng katwiran at patuloy na nakapaghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. God bless po. Magandang hapon. In 5 to 10 minutes, mag-i-start ho ang ating prayer meeting. God bless po.